business is matutunan niyo po yung basic food safety para po mapangalagaan yung ating mga customers. So, yan po. Next po. So, yan po yung kasama ko magiging speaker mamaya. Si Sir Rodrigo Juan Ayeras, ang inyo pong sanitation inspector dito sa Batasan. So, meron na po ba dito naka-attend ng basic food safety? Sa mga nakaraang trabaho niyo po, meron na ba? May idea ba kayo? Sino na kasama dito sa QCX? Naka-attend? Wala po? Okay. So, lahat po first timer. Teka lang po, mga 3 hours daw po ulit. Three days daw ulit. Siyempre, ang knowledge po niya rin natin pa ang presensya po ng ating mga barangay officials mula sa Barangay Batasan Hills na John Kagawad Junjun Macario, nariyan din mula sa Lagos Silangan, Kagawad Inera Costa Vidal, nariyan din po si Kagawad Ariel Hardino, kasama na rin natin ang mga staff ni Kagawad Ernie Costudio at siyempre ni Kagawad Luming de Guzman. Siyempre, balik tayo. So, okay na po. So, balik po tayo sa ating lecture proper. Yung lecture proper po natin is about basic food safety lecture for food handlers. So, sino po ba yung mga food handlers? So, kayo po yan ha. So, lahat po kayo, ang tawag po sa inyo ay food handlers. At sino bang makakatulong nyo sa inyong food business sa pagpag-prepare ng pagkain ay tinatawag ding food handlers. Kahit pa yung anak nyo lang yung katulong nyo, pamangkin nyo. So, lahat po na yun, basta nag-handle ng food na related sa inyong food business ay tinatawag nating food handlers. So, to continue, tawagin ko po muna ang sanitation inspector po ng Barangay Batasan. So, siya po muna magle-lecture for this topic. So, po-continue ko na lang po mamaya. So, may I call on Mr. Rodrigo Juan Ayeras, ang sanitation inspector po ng Barangay Batasan. Tatamlay ha. So, magandang umaga po sa inyo lahat. So, lahat po ng district 2 po nandito. Barangay Batasan Hills. Okay, Barangay Commonwealth. Barangay Payatas. Barangay Bagong Silangan at Barangay Wolfsville. Magandang umaga po sa inyo lahat. So, ako nga po pala si Sir J.R. Ayeras, sanitation inspector po ng Batasan Hills. So marami kami inspector po dito, Kada barangay po, may representative po ng bawat sanitation inspector. So nandito kami para mabigyan po kayo ng information about the food, basic food handling seminar, training. So ito ay makakatulong po sa atin sa pagbibigay po ng creativity na ng food card na kung saan magagamit po natin. So next po tayo, sir. Ay, hintay lang natin po sandali. Buti naman po, nakisama po ang panahon, no? At mahirap po kung nag-uulan po kayo. So, lahat po ba kayo nakapag-almusal na? Di ba? Sige po. Sana po itong mga lecture na ito ay ma-absorb po natin, no? Itong mga mapag-aaralan natin ngayon, no? Hanggat maaari, no, check po natin sa mga pamilya po natin, no? At ikaw, so, ito po, number one po na requirements po, pag meron po tayong
food establishment ay yung sanitary permit. No? Ang sanitary permit po ay isang dokumento na kung saan ay pinapayagan po tayo mag-operate po ng ganitong food establishment na may mga kulang mga requirements. No? So, ang unang-una po dyan yung health certificate, business permit. No? Sa inyo po, maliliit na negosyong ganito ay meron po tayong hawker's permit. No? So, mamaya po itatakan po ng taga-MMDA po kung ano po yung nilalaman po ng hawker's permit. No? Sa mga malalaking establishment, tulad po ng mga fast food, meron po yan business permit. Okay, sa business permit license department po yan kinukuha. City Hall po. Lahat po ng business permit natin ay kinukuha po natin through online po, no? So, sa hawkers po naman ay ganun din po. So, mamaya tuturo sa inyo kung paano yung pagkuha at saka mga requirements. Pangalawa po yung health certificates of employee. Aware po ba kayo sa health certificate? Meron na po ba kayo dito? Meron po kayo dala para may example po tayo? Wala po. So, ayon po sa PDA policies ng Sanitation Code of the Philippines, no? At saka Quezon City Sanitation Office na kailangan ng isang food handler ay meron po health certificates. Paano po ba makakuha ng health certificates? Unang-una, kailangan po, meron po tayong laboratory results. Ano po ba yung mga laboratory results na kailangan kunin para makakuha ng health certificate? Unang-una yung sputum or dahak sa umaga. Lura at saka tae. O kaya naman, x-ray po. So, para malaman natin kung meron po tayong sakit sa baga. Okay? Pangalawa po, yung stool, dumi. Malalaman natin kung meron bang bulate tayo sa ating katawan. So, dapat itong dalawang requirements nito ay ipatest natin. No? So, saan po ba pwede magpatest? Kahit saan pong laboratory diagnostic o laboratory center dito sa QC or other LGU po. Basta lang po, within 3 months, ay pwede po siyang gamitin. Okay po. Yan po ay online din po ina-apply. So, malalaman po natin mamaya yung tinatawag namin online platform ng QC e-services.quezoncity.gov.ph. May nakakalam po ba ng gano'n? Lahat po ba i-register po sa QC e-services ng Quezon City? Okay, nandun po yan, makikita nyo. I-click nyo lang po yung sanitary permit and health certificate. Bali doon nyo na po malalaman kung ano po yung mga step kung paano po kumuha ng health certificates. Okay po, pangatlo po, pest control certification. Bali po sa inyo sa maliit po nating negosyo, no? Importante po ang pest control. Pero, sa pest control po kasi medyo maano po ito eh. Sa mga malalaking establishment, kailangan po ng service report kung ano po yung ginawa po ng pest control service provider kung mataas po ba ang investigation sa kanilang establishment. Bali sa inyo po, no? Hindi na po nire-report yung ganito. Pero, dapat po siguraduhin po natin na hindi po nadadaanan ng mga pets and produce po ang ating mga bike na bibigay ni konsehala. Panilitin natin siyang malinis, no? Pag nagkinamit natin siya, pag-uwi sa bahay, tabi natin mabuti. Kung maaari, takpan na po natin para hindi po siya pwedeng pagdaanan ng mga pest po. Water analysis result. Ano po ba ito? Yung water analysis result po, yun isa din po sa gagamitin natin sa ating food cart. No? Bale, karamihan sa atin dito ay magtitinda po ng mga juices. No? Saan po ba dapat tayo kukuha ng tubig na ito? Sa mineral, sa water station. Tama? Okay, pag kumuha po tayo ng tubig sa water station, siguraduhin po natin na meron pong text ang water station. Hingyan niyo po sila ng mga dokumento na kung saan meron po silang tinitest every month po. Ang tawag po doon is microbiology. At yung 2 times a year naman po yung physicochemical.
Yan po yung test niya yun po yung mga test natin kung saan tinitest po yung machine po nila para malaman natin na duman po sila sa tamang proseso at safe po gamitin ang tubig nila. Huwag po kayong mahirap manghingi ng ganong certification. Pag bibili tayo sa water station, hingihan po natin o tignan natin kung ano po yung test ng kanilang tubig. Okay po ba? Okay. So, other pertinent documents, permits required by the local government units. So, meron pang mga ibang requirements, no? Pero sa sanitary bit, hanggang dito lang po sa water analysis result. So, kung meron pang iba, bumpers, mamaya i-discuss po sa sa inyo. Okay, next po. Next po, sir. Thank you. So, yan po yung employees po, no? Kayo po yun, yung food handlers. So, tinakil ko nga kanina, mayroong health certificate fee, no? So, yung health certificate fee, kung sa CPA po tayo kukuha, nagko-cost po siya ng 130 plus yung laboratory, yung dalawa po na sinabi ko, yung student sa sputum, no? So, pwede po kayo magpa-laboratory mismo doon sa Quezon City Health Department. Or kaya doon sa private laboratory clinic. No? So, pag nakapag-online na po tayo ng health certificate, may tinatawag pong seminar, health education, promotion lecture, seminar, HIV seminar, HIV/AIDS seminar. So, bakit po kailangan natin ng HIV/AIDS seminar? Pupudhan din tayo. Ayon po dun sa batas po sa Quezon City Health Department, no? Yan po ay nasa batas po natin. Sinama na rin po ni Mayor kasi ano po na itumamat din po kaso ng HIV/AIDS sa ating syudad, no? So, lalo na po sa mga kabataan na mga anak po natin, no? Meron po kasi mga HIV/AIDS na hindi naman nasasabi kaya nag-aandikar po kami ng mga ganitong lecture para isabay po namin sa food handling. So, kahit maaari, kaya din namin itakay na lahat ng lecture po na pagsabay-sabay gagawin po namin. So, kaya na talagang sinama po siya. Kung mapapansin niyo po, pag nasubukan niyo mag-online ng HIV seminar, ay online po ng health certificate, makikita niyo po yung HIV/AIDS. Panonoorin niyo lang naman eh. Dati po kasi, pupunta po kayo ng City Hall, at doon po kayo mag-andal po ng seminar. So, bali may isang lecture po, parang ganito po yung mangyayari, ganito po yung venue. Pero ginawa na po ng Quezon City is online.